Ang pagiging mayaman ang isa sa talagang may pagmamalaki ng karamihan, ngunit isa rin ito sa dahilan para bumagsak ang iba. Lalo't sa tuwing sila ay walang sapat na kaalaman sa paghawak ng malaking pera, nawawaldas lamang ito. Dahil na lamang din sa pag-ibig, unti-unting nauubos ang tinabi nating mga salapi. Iba talaga ang kapangyarihan ng pag-ibig. Para lamang mapasaya ang mahal natin ay handa tayong gumastos ng pagkalaki-laki. Ate, gumastos ka na naman para kay kuya dyan. Madalas naman po kayong mag-away. Baka mamaya maubos na yung naipon mong pera. Umabot na rin ng kalahating milyon yun. Pagsaway ni Jean sa kanyang ate na si Leila. Ano ka ba? Pera lang yan. Marami tayong pera. At saka mahal ko yung tao kaya gagawin ko ang lahat. Walang pag-aalangang sagot ni Leila at tumayo. Eto, 10,000, baon mo. Sabay alis nito. Habang lumipas ang mga buwan, hindi napigilan ni Leila ang kanyang paggasta para lamang sa kanyang minamahal. Lahat ng hilingin ng lalaki ay kanyang ibinibigay. Mamahaling relo, mga gadgets, at maging mga magagarang damit. Hindi alintana ni Leila ang sinabi ng kanyang kapatid na si Jean, na palaging nagpapaalala na mag-ingat sa kanyang paggastos. Para kay Leila, ang mahalaga lamang ay ang mapasaya niya si Jean, kahit na ang kapalit nito ay ang pag-ubos ng kanyang mga ipon. Isang gabi habang nagiinom si Leila at Jean sa isang mamahaling bar, napansin niyang tila malamig ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. Nagkaroon siya ng kutob na may iba itong tinatangi. Ngunit pilit niyang iwinaksi ang ideyang iyon. Subalit hindi niya inaasahan ang mangyayari kinabukasan. Pagkagising niya, wala na si Jean, kasama ang malaking halaga ng pera na itinabi niya para sa kanilang hinaharap. Tila gumuho ang mundo ni Leila. Hindi lamang siya iniwan ni Jean. Nawalan pa siya ng halos lahat ng pera na kanyang pinaghirapan. Nakaramdam siya ng matinding galit sa sarili dahil sa kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan na dati nakasamahan niya sa negosyo. Ngunit lahat sila ay tumalikod na sa kanya. Dati, ikaw ang inaasahan nila. Ngayon, ikaw naman ang nangihingi. Mapait na sabi ni Leila sa kanyang sarili habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Dito niya napansin ang mga dating kaibigan na minsan ay sumasamba sa kanyang kayamanan. Ngayon, siya ay pinagtatawanan at tinatawanan sa kanyang pagbagsak. Wala ka ng pera, Leila. Hindi ka nila kailangan. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Jean na nag-aalalang-alala sa kalagayan ng kapatid. Ate, ano bang nangyari sa'yo? Kanina pa kitang hinihintay. Hindi na nakayanan ni Leila ang bigat ng kanyang nararamdaman at tuluyang humagulgol sa harap ni Jean. Wala na ako, Jean. Ubus na ang lahat ng inipon ko. Niloko ako ni Jean. Iniwan niya ako. Wala na akong pera. Niyakap ni Jean ang kapatid. Hindi totoo yan, ate. Mayroon ka pa. Ako, hindi kita pababayaan. Subalit hindi naging madali ang kanilang mga sumunod na araw dahil sa pagbagsak ng kanilang negosyo. Natutunan ni Leila ang mabuhay sa simpleng paraan. Natutunan niyang maghigpit sa pera, magbenta ng mga ari-arian at isakripisyo ang mga bagay na dati normal lamang sa kanya. Isang araw habang naglalakad si Leila sa palengke upang maghanap ng murang bilihin, may isang lalaki ang nagpakilala sa kanya. Leila? Di ba ikaw si Leila? Bati ng isang lalaking matangkad, may maamo at malinis na muka. Ito si Peter, isa sa dati niyang kakilala noong siya'y nasa kasaganahan pa ang kanyang negosyo. Peter, ikaw nga? Gulat na sabi ni Leila. Minsan silang nagkasama sa isang negosyo na hindi nagtagal, ngunit nagkahiwalay din ang kanilang landas dahil sa ibang oportunidad na dumating kay Leila. Napansin ni Peter ang pagbabago sa kanyang dating kaibigan. Mula sa dating mapagmataas at laging nakaayos na Leila, ngayon ay tila naging tahimik at payak na ang anyo nito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang malasakit ni Peter sa kanya. Kumusta ka na? Matagal na rin tayong hindi nakita. May narinig ako tungkol sa nangyari kay John. Nakakalungkot yun. Sambit ni Peter. Napatungo si Leila, nahihiyang magkwento. Wala, Peter. Napakalaki ng pagkakamali ko. Napakatanga ko. Nawala lahat ng sa akin nang dahil sa maling tao.
Ngumiti si Peter puno ng pangunawa. Lahat naman tayo nagkakamali, Layla. Pero hindi ibig sabihin no na tapos na ang laban mo. Kung gusto mong bumangon muli, nandito lang ako para tumulong. Tila nabuhayan ng loob si Layla sa sinabi ni Peter. Simula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Tinulungan siya ni Peter na magsimula muli ng negosyo. Ngunit hindi tulad ng dati. Mula sa simpleng street foods, nakilala si Layla sa paggawa ng dekalidad na homemade na kakanin. Ibinebenta niya ito sa online platforms. Unti-unti, nagsimulang magbunga ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit hindi pa rin naging madali ang lahat. Marami ang nagtangkang manloko sa kanila. Pati na rin ang mga mapagsamantalang tao na gustong kunin ang kanilang kaunting natitira. May mga beses na ninakawan sila ng mga kagamitan sa negosyo at may mga pagkakataong tinatawanan sila dahil sa maliit na puhunan. Pero sa kabila ng mga ito, hindi sumuko si Layla. Sa halip, mas lalo pa siyang naging matatag dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa tulong ni Jean at Peter, dahan-dahang bumabangon si Layla mula sa pagkakalugmok. Habang lumilipas ang mga taon, naging matatag ang kanilang negosyo at dumami ang mga taong naniniwala sa kanilang produkto. Hindi nagtagal, nagkaroon na sila ng sariling tindahan at muling bumalik ang sigla ng buhay ni Layla. Isang araw habang nasa paborito nilang tambayan na coffee shop, tiningnan ni Layla si Peter na abalang nagbabasa ng mga financial reports para sa kanilang negosyo. Nakaramdam siya ng matinding pasasalamat at pagmamahal para sa lalaking laging nanriyan para sa kanya. Peter, alam mo ba na kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na kayang bumangon muli? Aniya. Ngumiti si Peter at tinawakan ang kanyang kamay. Layla, ang lahat ng tagumpay na ito ay dahil sa iyong sipag at determinasyon. Andito lang ako para magbigay ng suporta. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Sa ganitong mga pagkakataon, naisip ni Layla ang lahat ng kanyang pinagdaraanan, ang mga masasayang araw, ang mga pagsubok, at ang mga aral na kanyang natutunan. Napagtanto niya na ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa mga taong handang tumulong sa suporta sa iyo sa kabila ng lahat. At higit sa lahat, natutunan ni Layla ang tunay na halaga ng pera. Hindi na niya hinayaan na magpaalipin sa material na bagay. Ang bawat sentimo na kanilang kinikita ay pinaghihirapan at iniingatan. Hindi na tulad ng dati na basta-basta lamang ginagastos. Mas naging wais na siya sa pagpili ng mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Makalipas ang ilang taon, hindi na lamang si Layla ang kilala sa kanilang negosyo, kundi pati na rin si Peter. Kilala na rin sila sa kanilang bayan dahil sa kanilang tagumpay. Muli nilang naitayo ang mga nawalang ari-arian at nakapundar ng bago. Ngayon, sila ay masaya at kontento sa isang simpleng pamumuhay. Malayo sa mga dating buhay na magarbo ngunit walang saysay. Layla, mahal na kita. Sabi ni Peter isang gabi habang sila'y nakaupo sa labas ng kanilang tindahan, nagmamasid sa mga taong dumadaan. Nakangiti si Layla habang tiningnan ang mga bituin sa kalangitan. Mahal din kita, Peter. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit noong panahong wala na akong halaga para sa iba. Hindi na muling naranasan ni Layla ang pagkatalo na minsan niyang naranasan, hindi dahil sa wala na siyang pagkakamali, kundi dahil natutunan na niyang harapin ang bawat hamon nang may lakas at suporta mula sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa huli, na pagtanto ni Layla na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera mo, kundi kung paano mo ito ginagamit at kung sino ang kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang bawat pagkakamali ay nagsilbing gabay upang maging mas matatag at ang bawat tagumpay ay nagiging mas matamis dahil ito ay nakamit hindi lamang sa pamamagitan ng sipag kundi ng pagmamahal at malasakit ng mga taong mahalaga sa kanya. At si Layla, mula sa isang babaeng nagkamali at nalugmok, ngayon ay isang huwarang negosyante na may puso at malasakit hindi lamang sa kanyang negosyo kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bawat hakbang kasama niya si Peter at Jean, ang mga taong tumutulong sa kanya upang muli siyang bumangon at umangat sa buhay. Habang patuloy na gumaganda ang negosyo ni Layla, Peter at Jean, tila mas naging mapait ang mga pagsubok na dumarating.
Isang araw, isang malaking kumpanya na kilala sa paggawa ng mga instant na kakanin at pastries ang pumasok sa kanilang bayan. Agad na kinompromiso ng kanilang presensya ang mga maliliit na negosyante kasama ang grupo nila Layla. Ang mga produkto ng nasabing kumpanya ay mura, mabilis ang produksyon at sagana sa promosyon. Nagsimula nang mawalan ng interes ang kanilang mga kliyente at unti-unting bumagsak ang kita ng kanilang negosyo. Nagpatawag si Layla ng isang emergency meeting kasama sina Peter at Jean. "Kailangan nating magdesisyon, Layla," sabi ni Peter habang hawak ang financial reports. "Kung magpapatuloy pa to, baka hindi natin kayaning suportahan ang negosyo. Maaari tayong malugi." Ngunit sa kabila ng hirap ng sitwasyon, hindi nawalan ng loob si Layla. "Hindi tayo susuko. Alam kong mahirap, pero kung kaya nating mag-isip ng bago at mas kapanapanabik na paraan para mapanatili ang ating kliyente, sigurado akong may pag-asa pa." Si Jean na naging tulay sa mga customer at sa kanila ay sumang-ayon. Nasanay na sila sa ating mga produkto dahil natikman nila ang pagmamahal at malasakit natin sa bawat gawa. Siguro, kailangan lang nating ipaalala yun sa kanila. Sinimulan nilang pag-iisipan ang kanilang mga plano. Ipinakilala nila ang bagong mga produkto, mga dekalidad na pastries na gawa sa organikong sangkap at tradisyonal na paraan ng paggawa. Kasabay nito, naglunsad sila ng isang marketing campaign na may mensaheng gawang lokal, gawang may puso. Sa halip na makipagkompetensya sa presyo, nag-focus sila sa kalidad at sa kwento ng kanilang negosyo na nagbigay daan upang makuha muli ang tiwala at interes ng ibang mga tao. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Marami pa ring pumubor sa mas murang produkto ng malaking kumpanya at naging mabagal ang takbo ng kanilang negosyo. Dumating ang isang buwan na halos wala nga silang kinita at muling nabuhay ang takot ni Layla na baka mawalan sila ng lahat. Isang gabi, sa gitna ng isang malakas na ulan, nakatanggap sila ng isang balita na ang malaking pabrika ng kanilang kalaban ay nagkaroon ng chemical spill na nagdulot ng kontaminasyon sa kanilang produkto. Agad na kumalat ang balita at maraming tawang na ospital nang dahil sa food poisoning. Sa kabila ng masamang nangyari sa kanilang kalaban, hindi nagalak sina Layla, Peter at Jean. Bagkus, nagpasya silang gamitin ang pagkakataon na itaguyod ang kaligtasan at kalidad ng kanilang sariling mga produkto. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga dekalidad na kakanin, ngunit ngayon ay may mas malaking focus sa transparency at customer education. Binuksan nila ang kanilang tindahan at pabrika sa publiko, kung saan maaaring makita ng kanilang mga kliyente kung paano ginagawa ang kanilang mga produkto. Sa pamamagitan nito, muling bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanila at mas dumami pa ang kanilang tapat na kliyente. Muli, nakabangon ang kanilang negosyo. Hindi na lamang ito kilala sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa kalapit bayan. Sa kabila ng kanilang naging mga pagsubok, napagtanto ni Layla na ang pinakamahalagang aspeto ng kanilang tagumpay ay hindi ang yaman o ang laki ng negosyo, kundi ang tibay ng kanilang paniniwala sa isa't isa at ang kanilang dedikasyon sa paggawa ng tama. "Kahit gaano kalaki ang pagsubok, basta't magkasama tayo, kakayanin natin," sabi ni Layla isang gabi habang tiningnan ang kanilang tindahan na punong-puno ng tao. Yakap ni Peter sa balikat ang nobya, sabay tingin kay Jean na abalang nag-aasikaso sa mga customer. Ngayon, hindi na lamang sila isang negosyo, sila'y isang pamilya na muling bumangon mula sa pagkakabagsak at patuloy na nagiging matatag sa kahit na anong pagsubok na dumarating. Sana, ganito rin ang lahat ng tao, matutong pakiingatan ang mga bagay na mayroon tayo at huwag sayangin. Maging maingat sa mga ginagawa natin at huwag sumuko sa anumang mga problema. Ikaw, Kahuana Tales, ano po ang natutunan nyo sa isang maikling istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.